Magandang oras sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Ako po muli ang inyong kaibigan si Bandy Bernardino dito po sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Alam mo bang ang dapat na itawag dyan sa mga mambabatas ngayon ay mambubutas? Mambubutas. Yan ho yung termino na nais tawag ng ating mga kababayan dito sa London sa mga congressman at mga senador, mga mambabatas sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Dahil, bakit kanyo? Binutasan ho nila. Binutas ho nila ang pondo ng Department of Education, ang PhilHealth, hindi dinagdagan ang pondo ng Office of the Vice President, at iba pang mahalagang ahensya ng pamahalaan. Binutas ko nila. Kumbaga, yun ang pinakakmang termino sa kanila, mambubutas. At ang isa pang larawan na nais ibahagi ng ating mga kababayan dito, yung picture, para umanong may lumulutang-lutang na malaking tipak ng karne sa karagatan na pilit hong kinakagat-kagat ng mga piranha. Sino yung mga piranha na yan? Alam nyo na kung sino yung gustong mag-participate para po bawasan yung pondo ng mahalagang ahensya ng pamahalaan. Katulad ng DepEd. Kawawang-kawawa tayo, kawawang-kawawa. Tapos ilalaan lamang sa kanilang pansariling interes. Malapit na po ang eleksyon, maraming re-electionist dyan mga kaibigan. Yung mga miyembro ho dyan sa Senado at ng Kamara na nagpatibay sa budget ng Pilipinas sa 2025. Tandaan ho ninyo yung mga re-electionist senators at mga congressmen dyan, sa eleksyon tayo maniningil. Kung sino yung karapat-dapat na panatilihin dyan sa Kongreso, sino ang karapat-dapat na tanggalin dyan sa Senado. Ganun lang naman po Yun lang naman ang kapangyarihan natin na mga mamayan kapag panahon ng eleksyon, kailangang mamili ho tayo ng mga karapat-dapat dyan. Biruin ninyo, mga mambabatas dapat kagalang-galang, mambubutas pala. Ay sos. Tingnan niyo ang magiging epekto niyan kapag hindi po ibinalik yung ibinawas na pondo ng Department of Education. Ano bang tawag ni Jose Rizal sa mga kabataan natin ngayon? Sila ang pag-asa ng bayan. Pero dahil sa tinapyasan nyo ang pondo ng DepEd, kayong mga senador na dapat ay kagalang-galang sa pamamagitan ng pagtapyas nyo ng pondo ng DepEd na kailangan po nila mga kaibigan, tila ipinagkait ninyo ang magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Tatanda tayong lahat. Kung sino ka mang senador na nagtapyas sa pondo ng DepEd, ang pasimunod dyan, kung sino ka mang congressman na sumang-ayon para matapyasan ang pondo ng DepEd, may tatanda lahat tayo. Tatanda tayo, may mga kaapu-apuhan tayo na sila po ang magiging magdudusa kung walang sapat na pundasyon na maibigay sa kanila ang DepEd. Dahil tinapyasan nga ninyo ng budget Mga mambubutas kayo Biruin nyo ang paglalarawan sa kanila ng mga kababayan natin dito. Mga piranha, mga piranha na pilit hong kinakagat-kagat yung pondo o kinakagat-kagat yung malaking tipak ng karne na nakalutang dyan. Nagsisir sila mga kaibigan. Kanya-kanyang kagat. Kanya-kanyang kagat ng karne. At itatago nila para sa kanilang pansariling kabusugan o kapanganan. Napakasama, di ba? Napakasama ng imahe. Ito naman, tiniyak naman ni Pangulong BBM na kanya daw ibabalik ang 10 bilyon. Hindi lang 10 bilyon. 12 bilyon, Pangulo.
ang tinapyas sa pundo ng DepEd. Kanya daw ibabalik ang pundo ng DepEd na yan. Tingnan natin kung magkatotoo ito dahil hindi na siya dapat magpatumpik-tumpik pa. Hindi ka na dapat magpatumpik-tumpik pa, Mr. President. Dahil alam namin, alam ng marami, na kailangan yung lagdaan, yung General Appropriations Act na yan, o yung pondo ng bayan, bago magpasko. Anong araw na ngayon? Anong date na ngayon? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung talagang mayroon pang natitirang katigasan sa'yo, Ginoong Pangulo, ibalik mo na. Ibalik mo na yung pondo ng gawan mo na ng paraan. Dahil sa ilalim po ng batas, sabi ng ating mga eksperto, o sa ilalim ng konstitusyon, kailangan mong i-exercise ang inyong line item veto power. Line item veto power. So, ibig sabihin, kayo lamang ho ang may kapangyarihan yan na pwede niyong ibalik yung pondo na tinapyas sa mga ahensya ng pamahalaan katulad ng DepEd. Gawin nyo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Hindi ho nakukuha sa pangisi-ngisi. Hindi nakukuha sa pangitingiti. Hindi nakukuha sa pakyut-kyut lamang ito dahil seryosong usapin ito, Mr. President. Nakasalalay dito ang kinabukasan, magandang kinabukasan ng ating mga kabataan na sa pag-asa ng bayan. Di ho ba, mga kaibigan, at yung mga mambabatas o mga mambubutas nagmanipula dyan sa bicameral conference report ng pondo for 2025. Isaulo nyo, mga kaibigan, itatakta nyo sa inyong isipan kung sino yung mga senador na mga re-electionist, mga congressman na mga re-electionist niyan, napilit o tinapyasan ng pondo ng ating bayan, doon natin sila singilin sa nalalapit na eleksyon. Tandaan ho ninyo dahil wala ho silang magandang idudulot sa ating bayan. Tayo ho, may kapangyarihan ulit tayo sa darating na Mayo 2025 eleksyon. Kailangan ho tayong mamili ng karapat-dapat. Yung mga hindi karapat-dapat dyan sa Senado, tanggalin nyo na, huwag nyo nang iboto. Pabalik-balik sila. Ilan na yung mga senador na pabalik-balik dyan? Ilan na yung congressman na pabalik-balik dyan? Ilang taon, ilang dekada, nangangako tuwing kampanya na magiging maayos, maunlad ang ating bansa. Ilang taon na sila, naging maunlad ba ang bansa natin? Tuloy ang pag-abroad ng ating mga kababayan. Tuloy ang pag-abroad. Brain drain, exodus ng mga magagaling na Pilipino nagtatrabaho abroad dahil wala silang magandang nakikitang kinabukasan sa Pilipinas. Kaya yung mga walang ginagawa sa Senado, sa Kongreso, huwag nyo nang ibalik sa darating na May 25 o Mayo 2025 elections. Huwag na natin silang ibalik, mga kaibigan. Maglagay tayo ng mga tama, totoo, at may marubdob na pakikipagkapwa at pagsisilbi sa tao. Yun ho ang piliin natin. Saan man po kayo naroroon, kung wala din lang ho kayong ginagawa, mag-subscribe naman kayo sa ating himpilan, sa ating channel, YouTube channel na Radyo Pilipino UK, at pwede nyo rin akong i-add sa Facebook para mas lalo tayong makakapag-ugnayan. Ang name ko sa Facebook, hanapin po ninyo ako, si Buddy Bernardino. Maraming salamat po sa inyo, saan man kayo naroroon. Sana'y nasa ligtas po kayong kalagayan. Thank you!